Nakagawa ka na rin ba ng ganito sa glutinous powder? Gagawa tayo ng bibingka sa kawali. Sarap nga. Sigurado kung hindi mo pa na ito gumawa ka na dahil grabe ang sarap niya. Maglagay muna ako ng 1 cup na evaporated milk sa mixing bowl. Lagyan ko rin ng 1/2 cup na condensed milk. At maglagay din ako ng gata. At ihalo hanggang sa ma-mix lang yung condensed milk sa ating gata at evaporated milk. At unti-unti ko nang ilagay yung glutinous powder na 2 cups. Unti-unti lang, wag mo lang biglain para madali rin siya matunaw. At ituloy lang paghalo hanggang sa ma-mix mo na o makuha mo na rin yung tamang consistency ng ating butter. At pagkatapos niyan, maglagay na rin ako dyan ng buko. Optional, kung wala kang buko, pwede naman na wala na rin. At mas masarap lang din pagka may buko. Maglagay din ako ng grated cheese, mga 50 grams lang. At optional din yan, kung hindi available sa iyo yung cheese, pwede naman siya walang cheese. At kung hindi ka mahilig, pwede namang hindi mo siya lagyan. Pero talagang masarap din pagka mayroong cheese. Ihalo lang din hanggang sa ma-mix lang din yung cheese sa ating mixture. At pagkatapos yan, i-set aside muna. Yung ating kawali, lagyan ko kunting mantika at iba-brush lang para magkaroon na ng mantika ang lahat na part ng ating kawali. At maglagay na rin ako ng parchment paper. Depende sa iyo kung mayroon kang dahon ng saging, mas maganda. Dahil sa amin naman hindi available yung dahon ng saging, kaya parchment paper ang ginamit ko. Ilagay ko na rin yung ating mixture. At pagkatapos niyan, saka natin yan ilagay doon o lutuin sa ating kalan. Sa pinakamahinang apoy lang. Yung talagang pinakamahina ang apoy mo sa kalan mo, yun ang gagamitin mo para hindi siya agad masunog at luto talaga yung pati loob niya. Pagkatapos yan, nakita mo ng luto na yun, malalaman mo naman dahil medyo mapula na yung sa taas. Lagyan ko ulit ang another parchment paper at saka ko siya baliktarin. Ganyan lang sa nakikita mo sa video at saka ibalik natin ulit yan sa kawali at another 10 minutes. Lutuin natin yan para maluto talaga yung kabilang side niya. Pagkatapos yan, tanggalin na muna natin yan dyan sa kawali at ilagay natin sa ating plato at palamigin muna bago natin isi-serve. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pag-share na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na yung ating bibingka sa kawali. Tingnan mo, napakaganda yung pagkaluto natin. At tamang-tama lang talaga yung naluto ko siya sa 40 minutes. Dahil mga 30 minutes ko yun yung kabilang side at nung binaliktad ko siya, mga 10 minutes na lang. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Ito na mga kalasa, tikman na natin yung ating bibingka na sobrang sarap niya at tamang-tama lang yung timpla ng tamis. Hindi siya matamis, hindi rin siya matabang. At napakasarap niya ipares sa kape. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!